nakadepende po din sa strategic analysis is yung defining the internal and external environments to be analyzed. So mahalagang malaman po natin kung ano yung mga nakapaloob at saka mga external environments o yung mga factors po na nagkakaapekto dun sa ating organization. And the third factor is using several analytic methods such as yung kay Porter's 5 forces analysis, yung SWOT analysis, and value chain analysis. So mamaya po ay tignan natin kung ano-ano itong mga analysis na ito na medyo makakatulong po sa pag-aanalisa ng ating mga strategy sa ating organization. So basically, what is strategy? So marami na po tayo kanina na-discuss about kung ano yung mga definition ng strategic management process. So tingnan po natin kung ano ba yung strategy. Kasi, di ba, strategic is came from the root word na strategy. So ito ay plan of actions taken by managers to achieve the company's overall goal and other subsidiary goals. So sabi po natin, it often determines the success of the company. Ano usually po yung ating tinatanong pag tayo ay nag-aanalisa po o nag-aano ng ating organization. So we have to, basically ito po yung tanong natin na dapat masagot when we do a strategic analysis. So, where do you want to play and how are you going to win? So, may mga vision, kumbaga yung vision natin, paano natin gagawin na maging successful yung mga activities natin sa isang samahan, sa isang organization, at the same time, paano po natin makakamit ito? So, ito po yung basic question po natin na dapat sagutin. Where do you want to play and how are you going to win? So, ano yon? So, ibig sabihin, nagsaset up tayo ng strategic direction. So, where are we? Ito yung mga current realities. So, sabi po natin kanina, we have to identify yung mga, matukoy natin yung mga internal at saka external environments na nakaka-apekto dun sa ating samahan. So, basically, ito yung sasagutin natin ng mga tanong, yung where are we? So, ano ba yung current realities o current situation po ng ating organization o ng ating samahan. Second po ay yung shared practical vision. Pag sinabi natin na shared practical vision, it's an articulation of images, values, directions, and goals that will serve as guide in terms of how people want to develop an individual or as organizations. So third po yung strategic direction. So ano po yung meron din po tayong sinasabi na na besides po doon sa shared practical visions, meron din po tayong well-defined visions. So ano naman yung well-defined visions? So must be broad in scope to encompass all aspects of the organization's development, and it also address improvements in resources. So ano ba yung mga resources po natin? Natural, human resources, material, and financial. And of course, yung sa well-defined vision po, must elicit pride and commitment from the members. Wait. So ano po yung pinapakita nitong diagram ito? Anong itong ginawa ko pong strategic directions na picture. So sabi po natin, the current realities are the basis for the actions that will bring to the desired future state, and the strategic directions will show the path to get the vision. It's the stepping stone towards achieving the vision. So, basically, kung tagsaset po tayo ng mga strategic directions po natin, we always, ito po yung mga basic questions na dapat natin nasagot. So, where are we? Nasaan tayo? Paano natin makakamit yung mga gusto po nating tunguhin? At saan ba natin gustong mapunta? Ibig sabihin po, yung visioning po natin ay nandoon sa pagsiset po ng goals and objectives po ng ating samahan. So, ibig sabihin po ay marami po tayong dapat na gawin para po ma-meet natin yung goals and objectives po ng ating samahan. So, tignan po natin itong paano ba tayo mga pamamaraan kung paano po tayo mag-vision o mag-visioning po. Ibig sabihin ito yung pananaw ng ating samahan. So usually, I think visually, ito po yung basic question na ating sasagutin. Ano ba yung nakikita natin? Or what do you think o actually see sa environment po natin?
Second po ay yung i-describe po natin o ating ilarawan kung ano ba yung future outcome o gusto po nating mangyari. And we usually have yung dapat konkreto at saka nakikita po natin yung magiging effect o magiging result po ng ating binivision o yung ating pananaw. Of course, yung hopes and dreams po ng organization, ito rin po yung ating titignan. Katulad po ng binabanggit ni Ma'am Cecile kanina doon sa yung sa babuyan po yung sa figure po nila na ano yung vision nila in the next years to come. Hindi lang syempre dito makilala sa kundi sa buong bansa makilala yung produkto po nila. Yun yung siguro yung binivision po nila. And then yung positive statements ng hope-filled future and practical, not idealistic way. Syempre, pag nag-vision po tayo, dapat yung practical, yung talagang makakamit po natin at makikita natin kung ano yung konkreto at tangible na results. So ito po yung medyo mga tips para makatulong po sa pagbalangkas ng ating pananaw doon sa ating organization. So, meron pang isa, yung features and innovations in the organization would you like to be seen. So ito yung mga innovations o mga pamamaraan na medyo magiging unique sa isang samahan na gusto rin nating makita doon o magawa para po mas makilala yung ating organizations. So ito yung sinasabi ko po kanina, yung strategic analysis process. So tinitignan po natin ito yung demonstrate the strategic analysis process. So we see, may mga nakalagay po dito na yung external environment, current strategy, internal environment. So pag sinabi po natin na we have to perform an environmental analysis of current strategies. So a company needs to complete an environmental analysis of its current strategies. So the internal environment, considerations include the operational inefficiencies, employee morale, and constraints from financial issues. So usually ito po yung sample ng mga internal environment na pwede natin tignan para makita natin kung ano yung current strategy po na gagawin natin doon sa ating organization. When it comes to the external environment, ito naman yung mga considerations po natin na yung halimbawa po nito, yung mga political trends, economic shifts, and changes in consumer taste. So, nabanggit din po kayo na sa sample, dapat masarap yung lechon, may kakaibang lasa, compare mo dun sa iba. So, there are these are the factors na kailangan po natin tignan when we have to do an environmental analysis ng current strategies po natin na ginagawa sa samahan. So, after this, the determination ng effectiveness of existing strategies. So a key purpose of a strategic analysis is to determine the effectiveness of the current strategy amid the prevailing business environment. So strategies must ask themselves questions katulad po ng, is our strategy failing or succeeding? Will we meet our stated goals? Does our strategy align with our vision, mission, and values? So, ibig sabihin, kung na-determine natin, so may nakalagay po dito yung assess current strategy and environment. So, based, paano po tayo mag-a-assess ng ating mga ginagawang estratehiya sa ating organization? Siyempre, ina-align po natin ito doon sa goals and future performance na gusto natin mangyari sa samahan. So, after this, we formulate plans. So, paano? So, if the answer to the question posed in the assessment in stage is no or unsure, we undergo planning stage where the company proposes strategic analysis, alternatives. So, ito yung sa diagram po natin, after po natin ma-assess kung ano yung mga strategy at nakita po natin na hindi ganun ka-effective yung ating ginagawang estratehiya para ma-meet natin yung goals. So, we make some strategic alternatives evaluation. So para at least magkaroon tayo ng planning ulit para makita natin o ma-determine natin kung paano magiging successful o ma-meet po natin yung ating goals and ating mga future mission and visions. So we do, of course, we recommend and implement the most viable strategy. So
After assessing yung strategies and proposing alternatives, we reach a recommendation. So after assessing all possible strategic alternatives, we choose to implement the most viable and quantitatively profitable strategy. So after producing a recommendation, we iteratively repeat the entire process. So strategies must be implemented, assessed, and reassessed. They must change because business environments are not static. So ibig sabihin po nito, nagkakaroon tayo ng strategic analysis dun sa proseso na ini-implement natin sa ating organization para at least ang ating environment kasi pabago-bago rin. Maraming mga factors na kailangan natin i-consider. And from the previous discussion po, nabanggit na rin na dun sa control process, di ba? Ang ibig sabihin lang nito, dun sa ang mga strategies natin, kailangan na laging alam kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran at saka doon sa mga activities na ini-implement natin sa organization para at least alam niya kung paano i-strategize o mag-formulate ng mga alternatives na activities o para ma-meet pa rin yung goals and objectives ng ating organizations. So we go with what is strategic management. Although na-define na po ito kanina, so we look at this as strategic management is successful when organization, even those operating in environments of hyper competition, achieve sustainable competitive advantage and earn above average returns. So basically, ito pong binabanggit ito is more on sa mga parang business pero na-define na rin kanina kung ano yung competitive advantage at paano siya magkakaroon ng above average returns. So, ibig sabihin yung ROI niya dapat ay hindi lang basta yung mabilis and at the same time ay mas malaki doon sa inaasahan. Successful strategies are crafted from insightful understanding of the competitive environment as well as intimate knowledge of the organization. From the diagram po, ito yung strategy formulation and implementation in the strategic management process. So ano po yung nakikita po natin sa diagram? We look at this, yung first po ay yung strategic management, responsibility is strategy formulation. So, based from the strategy formulation, actually this is all yung creating strategies po. Ano yung mga factors na dapat natin tignan when we do strategy formulation. So, we have identified or we will identify and analyze the current situation. So, the same po nung pinakita ko kanina dun sa strategic analysis process. So, tinitingnan natin kung ano yung mga external and internal environments or factors na nakaka-apekto dun sa ating pag-formulate ng strategy. And at the same time po, when we do strategy formulation, we also look at the revised mission and objectives, select and new strategies. So, ito na po yung nagkakaroon tayo ng replanning para at least ma-meet po natin yung mga goals and objectives po natin sa samahan, sa organization. Yung second strategic management responsibility is the strategy implementation. What is this? So ito po yung process of allocating resources and putting strategies into actions. So once strategies are created, they must be successfully acted on it o to achieve and the desired goal. So, ano yung ating nakalagay po dito? We have to consider po itong mga implement strategies at saka yung evaluate yung result po ng ating ginawang actions. So, whether kung ang result po ng ating ginawang evaluation is negative or positive, so kailangan po natin na mag-evaluate para at least ma-assess po natin o i-assess po natin kung ano pa yung dapat natin na may improve doon sa ating organizations. So, tingnan po natin yung 5 strategic management tasks. So, we have to identify organization mission and objectives. So, ano yung pwede nating tanungin o makita po natin kung paano natin ma-analyze o matukoy kung ano yung mission or objectives po ng ating organization. So, what business are we in? And where do we want to go? So ito po yung
Basically, this is yung sa visioning po, ano ba yung gusto nating makita at ano ba yung gusto nating tunguhin. Kumbaga, yung setting the strategic directions po para doon sa ating organization o doon sa particular programs or projects po na ating ini-implement sa organization. And second po, yung assess current performance in relation to mission and objectives. So ano yung usually po natin tinatanong dito is, how well are we currently doing? So at present, paano po natin ginagawa o yung ating mga activities in relation doon sa ating layunin o kaya yung mission po ng ating organization. Third is create strategic plans to accomplish purpose and objectives. So, ito po yung guiding question po natin dito is how can we get where we really want to be? So, ito yung mga basic question na matatanungin po natin para makita po natin o makapag-create po tayo ng plano para ma-accomplish natin yung ating purpose and objectives. The fourth one is implement the strategic plans. So, has everything been done that needs to be done? So, nagawa ba natin lahat yung mga dapat gawin doon sa ating pag-implement po ng ating plano? And fifth is evaluate results, change the strategic plans and or implementation processes as necessary. So ano yung basic question po natin na dapat masagot? Are things working out as planned? What can be improved? So based from doon sa dalawang diagram po na pinakita ko ng strategic management, so nakikita po natin na when we do yung ating current strategies po natin ay we look at the internal and the external factors at from based on sa ating mga factors na yon ay makikita natin kung paano nagpe-perform yung ating organization and at natitingnan po din po natin kung ano ba yung mga dapat na i-accomplish natin dun sa samahan o dun sa programs and projects natin at hanggang saan ba o nagawa ba lahat yung mga dapat gawin para ma-accomplish mo yung iyong mga targets on time. Hindi lang ma-target on time, kundi kumbaga ay quality yung mga yung iyong mga resource ng iyong activities. And at the same time, kung may mga deviations o may mga kailangan na baguhin at mag-realign o mag-ano ka dun sa iyong mga activities, ano yung mga pwedeng gawin para ma-meet mo pa yung mga strategy, yung mga activities mo on time, given na may mga factors na nakaka-apekto kung bakit hindi mo na-meet minsan yung mga targets mo. So ito yung mga 5 strategic management tasks na dapat po natin makita at matingnan kung tayo po ay nag-i-implement ng mga projects, programs sa ating organization. And analysis of mission, values, and objectives. The strategic management process begins with a careful assessment and clarification of the organizational mission, values, and objectives. A clear sense of mission and objectives sets the stage for assessing the organization's resources and capabilities, as well as competitive opportunities and threats in the external environment. So nakita po natin na kailangan may malinaw tayo na mission, may malinaw tayo na layunin para po mas ma-assess natin kung ano ba yung mga resources na meron yung ating samahan at ano ba yung kakayahan para at least makapag-compete po siya at ma-meet niya yung kanyang ini-aim na vision, na mission doon sa organization. At makita rin po niya ano ba yung mga opportunities, ano ba yung mga banta doon sa mga external environment o doon sa pag-meet ng mga purpose po at goals ng organization. So, ibig sabihin, may malinaw po tayo dapat na mission, may malinaw tayo ng objectives para at least ay makita natin o ma-analyze natin kung hanggang saan ba o ano ba yung pwedeng gawin ng ating organization. For the sake po ng discussion, ay naglagay po ako ng definition ng ano yung mission, ano yung values or core values, at ano yung objectives. So, mission, ito po yung sets forth an official purpose for the organization
Values ay describes appropriate standards of behavior for its accomplishments, and objectives are direct activities towards specific performance results. So sabi po nga natin, lahat tayo sa samahan, meron tayong mission, meron tayong values, core values and objectives. So share ko lang siguro doon sa amin sa DNR. Ano po? Ang mission actually namin is sample lang po, to mobilize our citizenry in protecting, conserving, and managing the environment and natural resources for the present and future generation. So, ayun, yun po yung mission ng DNR. No? Ibig sabihin po ay hindi lang para sa present, kundi yung sa future generation pa rin na sana ay mapakilos namin o makasama namin yung buong, hindi lang kami sa DNR, kundi yung buong mamamayan na para sa pagprotekta, pag-conserve po at pag-manage ng ating mga environment, ng ating environment and ating mga natural resources. So medyo kumbaga isasangkot natin yung ating mga kapwa, kayo, kasama rin po kayo, sa lahat po na hindi lang yung sa DNR ang dapat na magprotekta, mag-conserve at mag-manage po ng resources, kundi lahat po tayo. Kumbaga kami lang yung lead agency. So I think yung lahat po ng organization ay meron din pong mga ganito, yung vision, mission, value, objectives. So usually pag ako, halimbawa ako, pumupunta po sa isang barangay o kaya dito sa isang tawag ito, line agency, sa ibang agency po, ay ito usually yung nakikita ko doon sa harap ng opisina nila. Kung ano yung mission, kung ano yung vision, so ano yung mga objectives na gustong ma-meet o makamtan ng kanilang samahan. So I think yun syempre yun sa kay Ma'am Ethel, yun sa hospital, di ba? Iba rin yung mission and vision nyo, pero nandun pa rin yung nandun pa rin yung kanyang mga purpose and goals na gusto nyo in terms po doon sa health, ganyan, safety, ng ating welfare, ng ating mga kapwa, And then when it comes to sa education, I think meron din po silang mission, meron din silang vision, and so forth doon po sa ibang organization. So basically, ito po yung inaan natin sa mission, values and objectives. So when we look at ito pong analysis ng diagram, So mission, create value for our stakeholders. Ito yung external stakeholders and mission statement. So ano yung mga factors o mga kasama po natin dito, yung employees, syempre kung tayo sa isang samahan, ang pag-meet kasi ng mission natin, hindi lang ng ating mga boss o yung head of the office. Kasi kailangan lahat yung ating mga kasamahan po doon sa ating organization. We also look yung shareholders, customers, suppliers, and communities. Basically, ito pong nilagay kong diagram dito is more on, mas makikita mo siya doon sa when we are in sa business po, kasi nakikita natin yung shareholders, yung customers, communities and suppliers, Pero pag inugnay po natin doon sa organization, we look at yung mission po natin. Sino ba yung ating mga clients? Sino ba yung ating pagsisilbihan at bibigyan ng serbisyo noon sa ating organization? So, ito yung basically, ang mga objectives po natin ay, syempre kung ito ay sa business, syempre maging lumaki yung kita. Pero kung ikaw naman ay nasa government service, halimbawa po sa amin sa DNR, ay ma-serve mo o yung mission namin na ma-involve o ma-mobilize po yung ating mga kapwa Pilipino para sa pangangalaga ng kalikasan. So, we do some activities na kung saan po ay may sasangkot natin yung ating mga clients, yung ating mga local communities especially kasi sila yung mga nasa environment para makasama po natin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Bukod dito, syempre ay we wish dun sa isang discussion natin kay Sir, na since ang protecting and preserving and managing ng resources o ng ating mga environment is a devolved function na rin ito
from ng national to the local community, governance po natin. So, we have to mobilize yung ating mga communities, local communities, para ma-involve po sila doon sa ating mission na magkaroon at mapreserba yung ating kalikasan, hindi lang sa ngayon, kundi sa future generations pa rin. So, medyo malalim po dahil malawak yung ating mission. Hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang generations. Sample yung sa amin, sa organization. And we also have this analysis of organizational resources and capabilities. So we have two important steps sa strategies management process. So una, yung analysis of the organization. And pangalawa, yung analysis of its environment. So ito yung tinutukoy natin kanina na when we do management, strategic management process, we look at yung ano ba yung samahan, ano ba yung kanilang mission, ano ba yung kanilang vision, so ano yung mga goals and objectives na gusto nilang makita o makamit, and usually ito yung mga and then yung analysis po ng environment, so ano yung mga internal and external factors na kinukonsider natin para mas makita po natin kung ano ba yung kakayahan, ano ba yung resources ng meron yung isang organization. So we look at, dito na tayo sa suit. Ito yung sinasabi po natin na kalakasan, kahinaan, oportunidad, at mga banta sa isang organization. So, tingnan po muna natin kung ano yung definition. By definition, strengths are qualities that enable us to accomplish the organization's mission. Weaknesses are the qualities that prevent us from accomplishing our mission and achieving our full potential. Opportunities are presented by the environment within which our organization works. And threats o banta, ito po yung arise when conditions in external environment jeopardize the reliability and profitability of the organization's business. So we look at this, yung diagram po ng ating SWOT analysis. So we have the internal assessment of the organization. So tignan po natin kung ano yung kahinaan at kung ano yung kalakasan. What are the strengths of the organization? So basically we look at the yung mga skilled force, ano ba yung mga manufacturing efficiency, and ano yung good market share, strong financing, and superior reputation. So, tinitingnan natin kung ano yung mga kalakasan o ano yung mga advantages po na meron tayo sa organization. So, sample lang naman yung inano ko na ito yung pwede natin tignan when we have ito. Basically, itong sample po na nilagay dito yung mga good market share is basically sa mga business po ito. Pero kung titignan po natin doon sa ating organization, we look at kung ano ba yung mga workforce natin. Ano po, yung workforce, ibig sabihin yung mga human resources, ano yung ating financial advantage, para at least makita po natin ano yung kalakasan ng ating organization. When it comes doon sa weaknesses o yung mga kahinaan na some of the examples are yung facilities po natin, outdated facilities. Like yung may nabanggit si ma'am doon sa ating hospital, may mga hindi ganun kaano yung ating mga facilities, although meron o kung meron man po ay wala naman marunong mag-operate. So ibig sabihin isa yun sa mga kahinaan natin. Doon sa and we also have yung sa inadequate research and development. So ito medyo isa rin sa tinitingnan natin na kahinaan doon sa isang organization. Ibig sabihin, kung inadequate, kulang pa rin yung ating research and development. Like as dito sa aming we have bureau na nagkakandak ng research about sa paano mas magiging effective yung pagpapatubo ng halaman doon sa isang area. Although may mga research pa rin ay hindi pa rin ganun. Kumbaga may kulang pa rin compare mo doon sa ibang countries na talagang very advanced yung kanilang mga technologies. So the same with yung kanilang research, the same with yung mga technologies po natin na medyo naiiwan na rin ng panahon.
compare mo doon sa iba na talagang high-tech na talaga yung kanilang mga ini-implement. Imagine, doon sa ibang area, may napapanood kami sa YouTube na when they do planting, nag-ano lang sila, yung parang tusok lang ng tusok ng mga halaman. Kumbaga, yung may technology silang ginagamit na compare sa atin na ang ginagamit talaga natin is labor. Doon, kahit isang tao lang, 2 tao lang, basta may machine lang sila na nag-ooperate para itanim yung halaman. Ang bilis ng kanilang pag-accomplish ng kanilang area. The same with yung sa mga areas na yung mga advanced countries na do sila ng cutting ng mga puno, hindi lang kailangan na talagang marami yung madadamage o kaya yung mga areas, yung mga countries na nagkakandak na mga earth bowling na ang gagaling kahit na ang lalaki ng puno kaya nilang i-transfer from one place to another na hindi ganun kalaki yung nagiging negative effect doon sa area o sa environment. So we also have yung identify po yung isa sa mga kainaan din yung weak management. Ibig sabihin medyo hindi ganun ka-firm siguro yung mga decision making, yung mga implementation ng mga activities. So i-consider siya as weak o mahina po yung pamamahala niya doon sa isang organization. We also have yung example po ng weakness ay yung past planning failure. So, ibig sabihin talagang kung hindi maganda yung pagpaplano, so may negative na effect din po yun. No? Isa rin yun sa kahinaan kasi when hindi maganda yung umaayos po yung pag-planning po natin, syempre makikita natin yung end result niya is hindi ganun kaganda yung result. So, ibig sabihin, in the end, ay nagpe-fail siya. Oh. So, ito yung mga internal assessment po ng organization. So, when we do internal assessment ng organization, we look at the strengths and the weaknesses sa SWOT analysis. And kung titignan natin yung external assessment po ng environment, o ng external factors na nakaka-affect po doon sa pag-meet natin ng mga goals and objectives, we look at yung ating opportunities. Ano yung mga some example po nito, yung mga possible new markets, strong economy, weak market rivals, emerging technologies, growth of existing markets. So basically, mas magandang i-apply ito doon sa ating kung may mga business tayo, doon sa pag-aanalisa. Pero when we look at yung ating samahan, so tinitignan po natin ano ba yung mga oportunidad na pwede nating magawa para at least ma-meet po natin yung ating goals and objectives. In relation po dito ay pwede nating sabihin yung collaboration natin with the other line agencies or agencies sa government. So yun yung ating pwedeng tignan na oportunidad para at least ma-meet po natin yung ating objectives. When we say na ang mission natin ay ma-mobilize yung ating citizenry, so ibig sabihin we have to do maraming networking and tsaka yung ating mga collaboration with the other agencies and line agencies para at least makita po natin ano pa ba yung mga iba pang oportunidad para magawa natin yung ating mga activities on time na quality siya at hindi lang quality siya, hindi lang yung basta nagawa lang yung activities for the sake na na-meet natin yung targets. So, we also have to look yung ating pong mga banta o yung ating mga threats. So, ito pa rin po yung mga consider pa rin as external assessment po ng ating environment. So, sino ba yung yung example po nito ay yung new competitors, shortage of resources, changing market taste, new regulations, substitute products. So, ito yung mga tinitignan natin na external factor. Katulad ng nabanggit kanina po doon sa sample na sino pa ba yung iba kakompetensya doon sa business na ganon. And then, ano yung mga kakulangan ng mga resources. So, tinitingnan din po natin yan bilang banta para at least makita po natin kung paano pa natin i-improve yung ating organization o yung ating samahan. So, ano yung highlights ng ating pinakitang diagram? So, the highlights several reference points for the internal assessment o analysis of organizational strengths. Organizational weakness
Weaknesses are the other side of the picture. They are found the same or related areas and must be identified if you want to gain a realistic perspective on the formulation of strategies. The goal in strategy formulation is to create strategies that make the most of core competencies for competitive advantage by building upon organizational strengths and minimizing the effect of or impact of weaknesses. So yun po yung analysis po nitong ating pinakitang method, analysis of method of seeing how organization. So ang pinaka-essence lang po nito is makita natin kung ano yung ating mga kalakasan dun sa organization. Matukoy natin kung ano yung ating mga kahinaan upang sa ganun ay ma-minimize po natin yung magiging negative effect nito. At the same time po ay makakatulong din na matukoy natin kung ano ba yung mga oportunidad na meron tayo and ano ba yung mga banta pa rin para at least ay itong mga negative effects nito ay ma-mitigate po natin yung negative results. So, we usually, kung tayo po ay magkakandak ng suit process dun sa ating samahan, we always match yung ating strength dun sa opportunities and identify yung strength po natin to opportunities. So, ito yung ating, basically, we ask yung how can strengths be employed to take advantage of development opportunities. So, tinitignan po natin at least yan para at least ay makuha po o magamit po natin kung ano yung kalakasan natin. And connection po doon sa para ma-develop natin kung ano yung mga opportunities na meron po tayo sa organization. We always match yung strength po natin, yung ating kalakasan, doon sa kahinaan, o we identify yung strength to threats. We ask yung how can strength be used to counteract threats which tend to hinder achievement of objective and pursuit of opportunities. So, tinitignan po natin o minamatch po natin yung ating kalakasan doon sa mga banta, sa mga, para at least ma-counteract kung ano yung mga threats at mapigilan o ma-meet pa rin po natin yung objectives natin ng organization at saka ng goals. So, we always match yung weaknesses with opportunities and yung sinasabi nga po natin na we have to identify yung weaknesses with opportunities para ito po yung usually yung tinatanong po natin, how can weaknesses be overcome to take advantage of or implement development opportunities. So, ibig sabihin ay ginagamit yung ating oportunidad ay ginagamit natin upang yung ating kahinaan ay ma-overcome natin at ma-take advantage po natin so that we can implement pa rin yung ating mga projects and objectives and ma-meet pa rin natin yung ating mga programs and implementations. So ano yung mga advantages ng SWOT analysis? It is a source of information for strategic planning. Of course, kung may kakaroon po tayo, kung matutukoy natin yung ating mga kalakasan, kahinaan, oportunidades at saka yung ating banta, we can always have this information para magkaroon po tayo ng mas maayos na pagpaplano. Ang isa pa rin sa mga advantages ng SWOT analysis ay we build organization's strengths. Siyempre, kung ano yung natukoy nating kalakasan, at yung kalakasan kasi kung meron man tayo, at least mapapa-maintain natin yun. But when we do yun sa SWOT analysis, makita po natin kung ano yung mga kahinaan, at least doon tayo mag-ano ng mga activities na tutukoy na mga activities na pwede siyang maging kumbaga ay ma-improve mo para the next time po ay yung mga objectives natin, yung mga missions natin at saka ma-mitigate po natin yung negative results ng ating ginagawa. Of course, yan nga sinasabi po natin, kung matukoy po natin yung ating kahinaan, we reverse it. Kumbaga ay pwede natin mapalakas ulit yun para matukoy natin kung paano natin ma-achieve yung ating mga activities. And we also maximize
one pa rin po na advantage ng SWOT analysis is we maximize its response to opportunities. So lahat ng ating pwede na makitang opportunities ay tinitingnan natin upang sa ganoon ay ma-meet pa rin natin o mas magamit natin na advantage para doon sa ating mga programs and projects. Of course, we overcome organizational threat. So ito yung mga binabanggit ko kanina, yung mga banta na meron na possible po doon sa ating organization at pag-meet ng ating mga goals and objectives. And one of the advantage pa rin ng SWOT analysis, it helps in identifying core competencies of the firm. So basically pang to sa business, tinutukoy natin kung ano yung mga kakompetensya natin na doon sa ating mga business. And it also helps in setting up objectives for strategic planning. So when we do yung ating SWOT analysis doon sa isang samahan, at nakita natin kung ano o paano gumagalaw yung ating organization, we also set yung mga objectives po. We can set yung clear, yung sinasabi po natin, it should have a clear sense of objectives and visions or missions para at least malinaw po kung ano yung ating tutunguhin talaga o yung ating gagawin doon sa ating organization. And also, it helps in knowing past, present, and future so that by using past and current data, future plans can be chalked out. So, ibig sabihin po nito, when we do o yung advantage po ng SWOT analysis, hindi lang natin tinitignan kung ano yung nangyayari ngayon, we also nagkakaroon din tayo ng kaalaman kung ano ba yung nangyari dun sa nakaraan at kung ano yung ating future na iniisip para at least po yung mga data na nagagather natin ay will be useful pag-implement o pag-formulate po ng ating mga future plans dun sa ating organization. So, these are the advantages ng SWOT analysis. Of course, sabi nga po natin, may mga limitations din po yung ating gagawin na method. Ano po, yung ating SWOT analysis. Actually, yung SWOT analysis is a tool lang po para or instrument para ma-measure natin kung ano yung organization po natin. Of course, ito yung mga limitations po ng SWOT analysis. May mga yung not in control of management. So, basically, hindi po natin control kung ano yung mga price increase. So, kung tayo ay may business, at yung mga inputs po natin, raw materials, so hindi rin po natin control yan when we are engaged doon sa isang business. Ano po? Kasi usually ito ay dinidictate ng ating environment. So, government legislation, economic environment. So, some of these are, ito po yung mga sample. So, katulad namin, halimbawa ako, yung sa government legislations, when we do yung sa National Greening Program, every now and then, may mga guidelines na binababa sa amin that we have to comply para at least yung ating implementation ng project po ay maging maayos. So, ito yung isa sa mga hindi mo siya control ng management kasi ibinababa mula dun sa taas, pababa sa field offices. So, we have also yung limitation pa rin na hindi po natin nakokontrol is searching a new market for the product which is na having overseas market due to importation restriction. So, ito rin yung isa sa mga hindi natin So, we have din yung limitation when it comes to sa internal limitations po. Ito yung insufficient research and development facilities. So, talagang hindi pa rin ganun kaano po yung ating mga research and development facilities. Kahit na sabihin po natin na magaling ang Pinoy when it comes doon sa research and development, pero pagdating po doon sa mga facilities naman ay kulang pa rin. Kumbaga, kulang pa rin siya. Hindi mo pa rin siya pwedeng doon sa mga advanced countries na talagang ang mga technologies o mga facilities po na ginagamit nila is very high-tech na. And we also have yung internal limitation po is dun sa faulty products due to poor quality control. So ito yung isang medyo kailangan kasi yung sa quality control natin is alam din po natin kung paano mag-measure kung ano yung ating mga products na dapat ay quality, hindi lang sa quantity siya tinitignan. So we also have yung internal limitation po natin when it comes to poor industrial relations.
So we also have yung lack of skilled and efficient labor. So ito yung isa sa limitations pa rin ng SWOT analysis. Although nasuri mo kung ano yung mga kahinaan, kalakasan ng iyong organization, pero may mga internal limitations pa rin po minsan tayo nakikita when it comes po doon sa mga ating human capital po natin o resources. So when we look at this po, yung analysis po ng industry and environment, so ito po yung isa sa mga model ng 5 strategic forces affecting industry competition. So basically, it's more on the business side. Ano po itong diagram ito. We look at yung industry competition, so rivalry among competing organizations. So ito yung mga factors na nakikita po natin na nakaka-apekto sa kanya. So yung new entrants, ito po yung mga threat of potential new competitors, and suppliers are the bargaining power of suppliers, and substitute products are a threat of substitute products or services. So yung ating customers po are the bargaining power of buyers. So basically, ito po yung mas makaka-relate po sa diagram ito yung mga engaged mga business when it comes to the organization po natin. Halimbawa ako nasa government, tinitignan ko yung mga factors na yung new entrants, yung potential competitors, ito yung mga activities na pwede kong tignan, yung mga bagong activities na ibinababa sa akin na wala dun sa plano. And then yung suppliers I think ito yung mga partner o clients po namin na pwede namin engage doon sa project. And yung customers, I think ito yung mga pwede nating the same po, ano pa yung mga other agencies na pwede namin involve dun sa project. And then, yung mga substitute products, I can relate it dun sa mga activities o ano ba yung mga strategies na pwede namin i-implement so that we can hit the target on time at saka quality siya. So ito yung, and this is the 5 forces analysis of industry. So ito lang, sir, I think yung mga discussions included for these are the discussions included in the essentials of strategic analysis. Kung may mga tanong po. Hello, sir. Hello.